Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ito po palang first part ng video natin mga kasawlo ay kaganapan kagabi po. Bigla po ako kay asawa, no? Pagkatapos po niyang maglinis ng kasangkapan sa kusina, ay inilatlat po niya yung ating working area. Working area! Ano po, pinag-aano niya yung mga tawag dito, yung mga gamit po. Inarrange po niya para maging maaliwalas po yung working area natin. At ayan na po yung kinahumagaan po, no? Pagkagising ko, ganyan na po yung itsura niya. Sobrang linis na po. Malinis na po sa datang na yan, mga kasawlo, kasi lagi po tayong nagluluto. At ayan po, pagkadating natin galing palengke, pinag-take out ko po pala si ate ng Jollibee. Sana all. Ito, medyo ano po kasi masakit po yung pakiramdam niya. Diba? Sabi ko po sa inyo, lalaki natin niya kasi sinopan niya tayo kahapon. Napagod yata. Hindi po nag-request siya ng spaghetti po. Pane-request na dang. At ayan po, pagkatapos namin kumain ay pinakuluan ko na po yung ating munggo pakpos na ipapalaman sa ating butchi. Opo, may butchi po tayo ngayon. Ala chowking po yung ating combo meal ngayon mga kasawlo. Butchi with canton. As you can see po ay linilinisan ko na yung ating mga hipon at gagawa na po tayo ng ating butchi. Ayan po, no, bali, di po ako marunong magsukat pero 3/4 po na white sugar. 3/4 cup na white sugar. Tapos 3/4 cup ng hot water po. Kailangan po ng hot water. 3/4 cup po mga kasawlo. Pakisundan na lang po yung sa video. Tapos stir natin siya hanggang sa malusaw yung sugar. Tapos ilagay natin ng dahan-dahan yung ating glutinous rice flour. Tapos dapat ganyan po yung consistency niya. Tapos i-leave natin siya ng mga 15 minutes habang gagawin na po natin yung pampalaman natin sa pakpos sa ating butchi. Ganyan po pala yung pagsangkap ko sa ating palaman ng butchi pag munggo po. Nilalagyan ko po siya ng powdered milk at saka brown sugar. Tapos tansyahan nyo po kung kulang sa linamnam, dagdagan nyo po ng gatas. Kung kulang sa sugar, dagdagan nyo po ng sugar. At tinikman ko po yan, ay grabe, kaya ko pong papakin yan mga kasawlo, kaya ko pong ubusin yan kaso pampapalaman natin siya. At ayan na po, magbabalot na. Grabe, 2 oras at kalahati po akong nagbalot dyan. Saktong 60 pieces po pala yung nagawa natin. Medyo malalaki po kasi, tapos binibenta ko yan ng 3 for 25 pesos, di ba po, ang mura na siya. So, ayan po, tapos sa combo meal naman po, 3 po yung nilalagay natin sa styro. Nasa 80 pesos naman po, at saka may kasama siyang pansit canton. Ayan po yung mga nagawa natin mga kasawlo. Saktong 60 pieces po yan, pero kung liliitin nyo po, pag 5 pesos each po. May mga tunog na lumalabas po dito mga kasawlo, kaya tawang-tawa po kang pakpos. Ayan, nagawa ko na po yung ating pakpos ulit. Ay nailuto ko na din po yung ating ulam na adobong manok. Adobong manok po pala yung ulam natin. At naggili na po ako ng mga gulay natin para sa ating pansit canton. Nasabi ko na po pala sa inyo mga kasawlo, yung gili po sa pansit canton, gusto ko medyo makakapal yung gulay. At ayan, ang bilis, naiprito na natin yung ating butchi. Kailangan po, alam na luto na yung, para malaman nyo po na luto na yung butchi, kailangan po na umangat siya. Nanong umangat? Parang lilitaw po siya. Parang yung paritaw po. Yon. Ayan po, no, kain po tayo mga kasawlo. Pagkatapos po nating maiprito yung ating butchi ay kumain na po muna kami bago tayo magluto ng ating pansit canton. At pagkatapos po nating kumain, hindi na po ako nagpahinga mga kasawlo, no. Niluto na po natin yung ating pansit canton. Ganyan po ako magluto ng pansit canton. Prituin ko muna yung hipon, tapos pag nag-orange niya sa mabilisan lang po, iahahon ko siya. Tapos, magigisa po tayo ng bawang sibuyas, yung
chicken breast, chicken balls, tapos maglalagay po ako ng konting patis. At yung ginayat po na carrots, inuuna ko po siya kasi matigas po siya. At isinunod ko na din po yung ating repolyo. Naglalagay din po pala ako ng ginisa mix at oyster sauce sa ating kanton. Mga kasawlo, wag po pala kayong maglalagay ng toyo kasi maalat po yung mismong canton noodles po. Yun po yung pinaka pagkakamali ko po dati nung sinusunod ko po yung sarili kong karunungan at hindi yung wisdom na binibigay sa akin ni Lord. Naglalagay po ako ng toyo sa ating pansit canton dati, pero ngayon po hindi na po. Alam niyo po yung okay lang na matabang siya pag wala pa siyang pansit canton, pag ginisin niyo po yung gulay niya, okay lang po na medyo matabang siya kasi aalat pa po yan pag nailuto na yung ating pansit canton. At ayun na po pala yung mga pa-order natin. Bali naka 8 po tayo na styro ng buchi at taga-8 po yan mga kasawlo, promise. Taga-8 po. 8 na styro din ng combo meal. Ayan po pala yung ating buchi at saka yung sa loob niya. 'Di ba? Ang ganda. At saka 8 po na solo styro na pansit canton. So ayan po, magpapack na po ako ng mga pa-order natin at yung mga dito sa kapitbahay po natin ay na-deliver ko na din po. At pagkatapos po nating maipack yan, na-plastic po para misa na lang. Dahil konti lang naman po yung mga pa-order natin ngayon, ayan po, ay chinat ko na po yung mga customers natin na magdi-deliver po tayo. Medyo napaaga po yung deliver natin dyan, kaya halos po nakatulog, ayan yung mga sisters ko, nakatulog daw po halos ng mga dineliveran natin at bumalik po tayo. So ayan po, God bless us all.